ating tagapagligtas na si Jesucristo ay winasak ang kamatayan at nagbigay ng buhay. Si Jeremias ay nagsasalita tungkol sa pangako ng Panginoon ng panunumbalik. Ibinabalik ng Diyos ang kanyang bayan mula sa pagkatapon. Ang Diyos ay nagpapagaling at nagpapanumbalik sa kanyang mga tao. Ipinapaalala sa atin ng Diyos ang kanyang pangako na ibabalik tayo. Maaari nating pagnilayan ang pagmamahal at awa ni Jesus sa atin. Ang masayang pagbabalik ng mga tao ng Panginoon ay nagpapakita kung gaano tayo inaalagaan ng Diyos at gustong pagalingin tayo. Nagpapasalamat tayo sa pangako ng Diyos na ibabalik tayo. Ang ikalawang pagbasa ay nagsasalita tungkol sa papel, sa kung paano tayo tumanda, umunawa at tinutulungan ang lahat sa ating paligid, sa ating mga komunidad na isabuhay ang habag na ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Si Jesus ang ating punong pari na inihain para sa ating mga kasalanan. Nauunawaan niya ang ating mga kahinaan at siya ay mahabagin. Dapat nating pagnilayan ang pag-ibig at awa ni Jesus para sa atin. Si Jesus ay dumating sa Jerusalem, isang alipin. Ang mga propesya ng pasyon ay isang mahalagang tampok ng paglaklakbay na ito, mula sa Rio ng Galilea sa Hilaga hanggang sa Jerusalem sa timog. Sa tatlong pagkakataon, sinabi ni Jesus sa mga alagad kung ano ang naghihintay sa kanya sa Jerusalem. Ngunit sa bawat pagkakataong hindi nauunawaan ng mga alagad ang kanyang sinasabi. Kaya naman, pinalangkas ni Marcos ang kwento ng paglalakbay na ito sa pagitan ng dalawang kwento ng pagpapagaling ni Jesus sa isang bulag sa Betsaida. Tulad niya, ihagis mo ang iyong seguridad at sumunod kay Jesus dahil ang Panginoon ang pupuno sa lahat. Pagdating sa pag-unawa kung ano ang ginawa ni Jesus, ang mga disipulong sina Santiago at Juan ay mas bulag. Si Bartimeo ay patunay. Tumawag si Bartimeo kay Jesus ng malakas. Gusto kong makakita. Tinawag ni Bartimeo, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Ang mga tao ay patungo sa Jerusalem para sa Paskwa. Ang kaganapang ito ay naganap isang linggo bago ang kamatayan ni Jesus. Kaya ito na ang huling himala. Tinawag ni Bartimeo, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Ang mga salita ni Bartimeo ay nagpapakita ng kanyang pananampalataya kay Jesus bilang ang Mesiyas. Naniniwala ang mga Hudyo na ang Mesiyas ay magiging inapo ni Haring David. Naniniwala rin ang mga Hudyo na ang sakit at kapansanan ay isang parusa mula sa Diyos dahil ang tao ay nakagawa ng mga kasalanan. Si Bartimeo, isang bulag na pulubi, ay sinabihan ng karamihan na tumahimik. Sa opinyon ng mga taong nagtipon sa paligid ni Jesus, hindi siya karapat-dapat na makinig
sa kanya, si Jesus. Master, gusto kong makakita. Pinagaling siya ni Jesus at sinabi, ang iyong pananampalataya ang nagpapagaling sa iyo. Si Bartimeo ay isang mahalagang karakter dahil ang kanyang tugon sa pagpapagaling ni Jesus ay isang halimbawa na dapat nating tularan. Nang gumaling si Bartimeo, agad na sumunod kay Jesus. Ipinapalagay na kasama siya sa grupo ng mga tagasunod ni Jesus na pumunta sa Jerusalem at kasama niya bago siya namatay. Sa kwentong ito, makikita natin ang katapusan ng Messianic secret. Hindi sinabi ni Jesus kay Bartimeo na tumahimik dahil gusto niyang makilala ang kanyang pagkakakilanlan bilang Mesiyas sa kanyang pagtungo sa Jerusalem upang harapin ang kanyang napipintong kamatayan. Magdasal tayo. Maaari nating suportahan at hikayatin ang mga nakapaligid sa atin, yung laging nasa paligid natin. Ibahagi ang ating pananampalataya at pagpapakita ng kabaitan. Tumutulong sa iba na maniwala na pinagmumulan ng pampatibay loob. Amen.